Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, May 3, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Yung mga apektadong lugar na to ay nagkaroon na ng declaration ng state of emergency. So kung idadama yung buong bansa na hindi naman apektado ng El Nino, baka magkaroon ng problema. Baka magka-problema. Department of Agriculture, hindi nakikitang solusyon ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa kasagsagan ng epekto ng El Nino. Dating Senator Antonio Trillanes, kumpiyansang malapit nang maglabas ng aresto warrant ang ICC laban kina dating Pangulong Duterte maging kay VP Sara. Matapos hatulan ng reklusyon perpetua, Cedric Lee at Denise Cornejo umaapela. Ngayong World Press Freedom Day, 135 na kaso ng pananakot sa mga mamamahayag na itala sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. National Union of Journalists nananawagan, protektahan din ang mga environmental journalists. At sa balitang showbiz, Catherine Bernardo at Alden Richards itatanghal bilang box office king and queen. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Baka magkaproblema. Yan ang posibleng mangyari ayon sa Department of Agriculture sakaling magdeklara ng price freeze sa basic commodities gaya ng bigas sa gitna ng epekto ng El Nino. Pero ayon naman sa isang agri-group, wala rin dapat na dahilan para tumaas ang presyo ng bigas dahil mababa pa rin daw ang farm gate price. May balitang A to Z si Ace Cruz. Hindi nakikita sa ngayon ng Department of Agriculture ang pangangailangan na magpatupad ng price freeze sa basic commodities gaya ng bigas dahil sa epekto ng El Nino. Ito yung makarang ihirit ni Senador Francis Tolentino ang nationwide price freeze para hindi na raw tumaas pa ang presyo nito na magpapabigat palalo sa arawang gastos ng consumer. This should be really national in scope to trigger the application of Republic Act 7581 the Price Act. Kasi hindi naman buong bansa ay merong apektado ng El Nino. Makita natin mostly yung western section ng ating bansa ang naapektuhan at kanya-kanya yung mga apektadong lugar na to ay nagkaroon na ng declaration ng state of emergency. So kung idadama yung buong bansa na hindi naman apektado ng El Nino, baka magkaroon ng problema doon sa... Pero aminado ang Agriculture Department sa malaking halaga ng pinsala sa sektor na umabot na sa halos 6 na bilyong piso, habang rice sector pa rin ang pinakanapuruhan na lagpas 3 bilyong piso na ang halaga. More than 80,000 farmers na yung naapektuhan. Ang pinakamalaki rito yung ating mga magsasaka ng palay, more than 60,000 na. At yung naapektuhan na sakahan naman, lalo na rito sa palayan ay umabot ng 58,000 hectares na. Pero ayon naman sa isang agri-group, tiyak na mas mapupuruhan ang retailers sakaling ipatupad ang price freeze. Yung vendors na pinasahan lang ng bigas, halimbawa ng 48, 47, they will sell at 50. Tapos ipa-price freeze mo sa 50. Kung next time, ang bigay is 49. Sa ngayon, bahagyang bumaba ang presyo ng bigas sa ilang pamilihan gaya na lamang sa Q-Mart sa Quezon City. Dati kasi, nasa 54 pesos ang 1 kilo. Ngayon, may mabibili na kahit papano na sa halagang 50 pesos. Pero ayon sa ilang nagtitinda, wala pa rin kasiguraduhan dahil patuloy na gumagalaw ang presyo. Pataas na. Kasi? Hanggang wala nang siyang naan eh. Tapos na ano yan, kaya yung bigas nasa buying station na. Yung mga buying station minsan doon tumataas. Pero buwelta ng sinag. Even nung peak harvest at hanggang ngayon, nasa 29 to 30 ang dry, ano? Ibig sabihin, napatuyo na yan. So dapat walang basis na magtaas ka sa retail. Kasi nga kung ganoon din yung nakukuha mong presyo ng palay sa bukid eh. Marapat lang daw na suriin ng pamahalaan ang dahilan kung bakit tumataas ang ilang agri-products gayong hindi naman tumataas ang farm gate price na mga ito. Yung mga actors dyan, yan ang kausapin na tanongin niya bakit parang napakalaki ng agwat. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.
Samantala, nananawagan ng Agri-Group na Sinag sa mga mambabatas na doblehin ang automatic fund para sa rice tarification law sa gitna ng ginagawang mandatory review sa epekto ng batas. Ayon kay Sinag Executive Director Jason Cainglet, mula 10 billion pesos ay mas makatutulong sa sektor kung gagawin itong 20 billion pesos. Mababatid na ginagamit bilang proteksyon sa lokal na industriya at para mapabuti ang sektor ang naturang rice tarification law na simulang ipinatupad noong 2019. Ito ang nagpapataw ng taripa sa mga pumapasok na imported na bigas. Dagdag pa ng grupo, kung lalakihan ang pondo rito, mas lalaki raw ang produksyon ng lokal na industriya at kalaunay magpapatatag ng food self-sufficiency ng bansa. Mapaganda mo yung binhi mo, ibig sabihin mag-i-improve mo yung productivity mo, yung production mo. O sa layman's term, mapapalaki mo yung ani mo. Bibigyan na ng warning ang sinumang consumer na makikitaan ng may biglaang pagtaas ng konsumo ng tubig. Ito ang naging pahayag ng Metropolitan Waterworks and Sewerage Systems para mabigyan ng paunang babala ang lahat ng gumagamit ng tubig lalo't kasagsagan ng tag-init. Ayon sa MWSS, magsasagawa sila ng investigasyon sa mga kabahayan na sobrang konsumo ng tubig. Dagdag pa ng ahensya, oras na walang makitang leak o tulo sa linya ng tubig, saka bibigyan ang consumer ng warning. Ito ay paraan ng pagtulong ng ahensya para magtipid ng tubig sa panahon ngayon. Samantala, tiniyak naman ng Department of Environment and Natural Resources na sapat naman pa ang supply ng tubig sa Metro Manila. Ayon sa Environment Department, posibleng magkaroon ng low pressure ng tubig o water interruption oras na maabot ang minimum operating level sa Angat Dam. We, as much as possible, would not like for water disruptions to actually happen. And therefore, managing the flow, the pressure, would be one of those ways by which we can continuously assure that delivery of water actually reaches all our communities. Isinusulong ng Metro Manila Council na ikonsidera ang pagpapa-adjust ng mall hours sa Metro Manila para maibsan ang trapiko lalo na tuwing rush hour. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, makatutulong umano ang adjusted mall hours lalo't kasabay nito ang mabigat na daloy ng trapiko sa mga pangunahing kalsada. Matatanda ang ipinatutupad ang adjusted mall hours tuwing holiday season. Ilalapit naman ng alkalde ang naturang suhestyon sa konseho. Samantala, matatanda ang in-adjust na rin nitong Mayo 2 ang oras ng trabaho sa mga local government officers or offices na nagsisimula ng alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Sa iba pang balita, naniniwala si dating Senator Antonio Trillanes na maglalabas ang International Criminal Court ng arrest warrant. Hindi lamang para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kundi maging sa anak niyang si dating Davao City Mayor at ngayon Vice President Sara Duterte. Ayon pa sa kritiko ng Duterte Drug War, posibleng ilabas na ang naturang mga warrant sa ikalawang bahagi ng taon. Una nang sinabi ni Trillanes na iniimbestiga ng The Hague ang mahigit 50 aktibo at dating pulis, kabilang ang dating Police Chief Ronald Bato de la Rosa, ukol sa kanilang mga naging papel sa madugong gyera kontra droga. Nilinaw naman ni Trillanes na hindi siya nagmamarites lang o nagpapakalat ng maling impormasyon, lalo't nakikipag-ugnayan anya siya sa ICC magmula ng preliminary examination hanggang sa investigasyon at maging sa pagbasura ng apela ni Duterte kontra sa ICC probe. Sa pagsisindi ng kandila at pag-aalay ng mga puting rosas, idinaan ng mga Press Freedom Advocate ang pagdiriwang ng World Press Freedom Day. Kasabay din ng aktibidad ay ang pag-alala sa mga yumaong mamamahayag na naging biktima ng pamamaslang. Ang balitang A to Z mula kay Ian Maghanoy. Sa liwanag ng mga kandilang ito, inalala ng mga Press Freedom Advocates ang buhay ng mga kapwa mamamahayag na nabiktima ng mga pamamaslang. Ang kandilang ito na hugis sisiw, sinindihan din alinsunod sa matandang pamahiin na ang bawat pagtuka ng sisiw sa ibabaw ng kabaong ng biktima ay siyang pagkatok din sa konsensya ng pumaslang. Nananawagan tayo sa pamamagitan ng pagpapakita ng tukatarungan na kandila ay mapaabot natin sa publiko yung nagpapatuloy na pagpaslang sa mga kasabahan natin sa media. Ayon sa National Union of Journalists of the Philippines, nagpapatuloy ang karahasan laban sa media.
135 ang naitalang threat and intimidation cases laban sa mga mamamahayag sa ilalim ng Marcos Jr. administration. 3 sa bilang na yan ay pamamaslang, kabilang ang kaso ng pagpatay sa radio commentator na si Percy Lapid sa Las Piñas City noong 2022 na siyang kauna-unahang kaso ng media killing sa loob ng Metro Manila. Nangunguna sa bilang na yan ang intimidation, cyber attacks, harassment, death threat, cyber libel, censorship, arrest, killing at strafing. Dagdag pa ng NUJP, marami sa mga bumubusal sa mga mamamahayag ay tauhan ng gobyerno o hindi kaya'y dating tauhan ng gobyerno, mga pribadong tao, ilang mga hindi kilalang personalidad at ultimo kapwa media organization. Kahapon, nanawagan ang United Nations para sa proteksyon ng mga environmental journalists na matapang na inuulat ang climate injustice, bagay na sinegundahan ng NUJP. Ang mga journalists who are into environmental reporting ay subjected sa maraming incidents of attacks. Kasama na dyan yung red tagging, may isa tayong kasamahan kinasuhan ng rebellion. Sa gitna nito, binigyang diin ng ilang campus journalists na nagpapatuloy ang censorship sa ilang campus press outlets. Ang gusto po kasi nila na as much as possible, lumayo po kami sa coverage of events na pwedeng mag-influence in forms of politics, forms of activism. Hindi natin masasabi na nag-improve ang ating sitwasyon. Pero kung hindi tayo, if we don't fight back, if we don't stand our ground, pwede pang lumala. Sa harap ng hamon sa mga mamamahayag kontra sa disinformation at ang pagkalat ng online troll farms, nananatiling positibo ang mga mamamahayag. Tulad ng liwanag ng mga kandila, umaasa ang mga press freedom advocates na patuloy ring mag-aalab ang pag-asa na hindi kayang busalan ng karahasan ang mga mamamahayag sa pagsisiwalat ng katotohanan. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Irresponsable at walang pakialam sa batas. Yan ang may init na pahayag ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin matapos bombahan ng water cannon ng China ang barko ng Pilipinas kamakailan sa Scarborough Shoal. Sa isinagawang joint press conference, sinabi naman ni Philippines Defense Secretary Gilberto Gibo-Teodoro na mahalaga ang pagpapalakas ng puwersa ng hindi umaalma at naghihiganti at pag-iingat sa anumang mutual defense treaty. Samantala, nangako naman ng US, Australia at Japan sa katatapos lang na second joint meeting sa Hawaii na mas laliman pa ang kooperasyon para sa seguridad at kapayapaan sa kabila ng tensyon sa rehiyon. Kinumpirma ng Philippine Space Agency na naglunsad ng isang rocket ang China bago mag-alas 5:30 ng hapon ngayong May 3. Sa report ng media ng gobyerno ng China, ang paglulunsad ng Long March 5 rocket mula sa Hainan Province ay bahagi ng space program ng China na Chang'e 6 mission na layong lumapag sa buwan at kumuha ng samples mula doon. Kasunod ng rocket launch, nagbabala ang PhilSA sa posibleng debris na mahulog mula sa mga kalangitan, partikular na sa mga katubigan malapit sa Bajo de Mansinloc at sa Panay Island sa Catanduanes. Sakali namang may makitang rocket debris na inanod o palutang-lutang, bilin ng ahensya sa mga Pinoy, huwag kukunin, hahawakan o lalapitan dahil posible na mayroon pa itong toxic o nakalalasong kemikal tulad ng rocket fuel. Susunod, Cedric Lee sumuko na sa NBI. Justice Department pinuri ang mga prosecutor matapos magbaba ng desisyon. At Hong Kong, naitala ang pinakamainit na buwan ng Abril sa humigit 100 taon. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z.
Umaapela ang convicted na sina Denise Cornejo at negosyanteng si Cedric Lee na hindi dapat reklusyon perpetua ang naging hatol sa kanila ng korte. Pinuri naman ng Department of Justice ang mga government prosecutor matapos makapagbaba ng desisyon patungkol sa issue. May balitang A to Z si Kim Salinas. Sumuko na sa National Bureau of Investigation gabi ng Huwebes ang suspect na si Cedric Lee. Ito'y matapos mahatulang guilty ng Taguig Regional Trial Court sa kasong serious illegal detention na isinampa ng aktor na si Vong Navarro. Pero umaapila ang negosyanteng si Lee dahil anya hindi dapat panghabang buhay na pagkakakulong ang naging sentensya sa kanila. So, hindi po ransom yon. So wala yung mga elements po. If ever po is nagkasakitan lang ng konti, slight injuries, may nasaktan din naman sa amin nung lumaban siya. Hindi naman po dapat na magkaroon ng life imprisonment para sa simpleng bugbugan lang. Aniya, kusa siyang sumuko sa NBI para maayos ang kanyang kaso. We will exhaust all legal remedies. Wala pong illegal detention na nangyari. Hinihintay naman ng New Bilibid Prison ang pag-turnover sa kanila kay Lee kahit na may proseso pa itong pagdadaanan bago madala. Hinihintay na NBI kung meron na pong commitment order or yung mitimus na tinatawag si Cedric Lee. Kasi ito pong sina Simeon Ras at saka ito pong si Denise ay meron po sila na na-issuean kasi kaya nga po siya dinala na kaagad sila sa amin dito sa Bureau of Correction. Habang dinala na sa Correctional Institution for Women si Denise Cornejo. Pinasok na doon sa RDC Maximum Security Compound. Kung saan siya po mananatili for 60 days. Po ika-quarantine siya, then undergo po siya ng orientation at ilan po namin mga diagnostics. Bumuo naman na ng tracker team ang Taguig PNP para tuluyan ng mahuli ang isa pang nananatiling at large na si Ferdinand Guerrero. Ongoing na po ngayon yung paghahanap sa kanya, yung mga intelligence operatives po namin. Patuloy na pakiusap ngayon ng kapulisan sa suspect at maging sa kaanak nito. Kayo po ay magiging ligtas sa amin kung mapapasuko po ninyo yung inyong kapamilya. Kami po ay nangangako na siya po ay mabibigyan namin ng proteksyon. Samantala, pinuri naman ni Justice Secretary Boying Rimulya ang mga government prosecutor matapos mapagdesisyonan at makapagbaba ng hatol kina Cornejo, Lee at iba pa. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Kaugnay niyan, naglabas na ng utos ang Taguig Regional Trial Court para ipasok ang negosyanteng si Cedric Lee sa National Bilibid Prison sa Muntinlupa. Kasunod yan ng pagsuko niya sa NBI. Isa nga si Lee sa 4 na hinatulan ng panghabang buhay na pagkakakulong laban sa kasong serious illegal detention na isinampa ng TV host actor na si Vong Navarro. Pero una na ang giniit ng negosyanteng, iaapela nila ang desisyon dahil anya wala umanong illegal na detention na nangyari. Sa iba pang balita, magsisimula na ang investigasyon ng House Ethics Committee matapos ang umano'y disorderly conduct at incitement to sedition ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez. Ayon sa komite, naghain na ng reklamo sa Tagum City si Tagum City Mayor Ray Uy para simulan ng pagsisiyasat sa naging panawagan ni Alvarez sa militar na bawiin ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi rin ng komite na sufficient in form and substance ang inihaing reklamo ng alkalde. Tiniyak naman ng komite na agad nilang pasisimulan ng pagdinig bago mag-adjourn ng session ng Kongreso. So there are basically 3 allegations. Number 1, continued unjustified absences. Number 2, the libelous remarks and speeches made by Representative Alvarez against his fellow government officials, particularly the Vice Governor of Davao del Norte and other local officials. And number 3, seditious remarks, calling for the withdrawal of support of the AFP and the PNP to the administration of President Bongbong Marcos. Natanggap ang South Korea ng 100 Filipino caregivers bilang bahagi ng pilot project ng Department of Migrant Workers at South Korean government. Ayon sa ahensya, inaayos na ang employment permit system na inasang makatutulong para mapalawig pa ang relasyon ng dalawang bansa pagdating sa caregiver deployment.
Samantala, pasok ang 12 executives ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa listahan ng top highest paid government officials sa taong 2023. Sa datos ng Commission on Audit, nangunguna sa listahan si BSP Governor Ellie Remolona na tumanggap ng mahigit 35.4 million pesos noong nakaraang taon. Balita sa ibayong dagat na itala ng Hong Kong noong nakaraang buwan ang kanilang pinakamataas na temperatura sa bansa o sa teritoryo sa loob ng 140 taon. Ayon sa Hong Kong Weather Observatory, record-breaking ang init matapos maitala ang average monthly temperature na 26.4 degrees Celsius. Itinuturing na pinakamainit kahit na hindi pa summer sa kanila. Nakapagtala rin ang lungsod ng 28.8 degrees Celsius average na temperature noong April 27. Matatandaang malapit sa Tropic of Cancer ang naturang lungsod na karaniwang nakararanas ng katamtamang lamig ng panahon. Talaga namang mapapaarat ka ngayon sa Bicol dahil tila makukulay na mga lobo sa kalangitan ang isa-isang nagliparan sa kauna-unahang Bicol Loco Hot Air Balloon Festival sa Legazpi City, Albay na umarangkada ngayong araw. Ito'y sa kabila ng pagkaantala ng kaunti kaninang umaga dulot ng malakas na hangin. G na G pa rin ang lahat para masaksihan ang mga ibinibida at nagagandahang disenyo ng mga hot air balloons. Bumida rin sa himpapawid ang skydiving and aircraft exhibitions. Kasama pa ang paragliding shows at paramotor fun flying na ginanap sa Old Legazpi Airport. May libreng public concert din kung saan magpa-perform ang mga paboritong artist tulad ni Bamboo, Sara Geronimo, Ellie Buendia at Jericho Rosales. Ayon kay Bicol Representative Zaldico, hudyat na ito ng paglago ng turismo sa probinsya at rehiyon. Tatagal ang festival hanggang sa Linggo, Mayo 5. Sa aming pagbabalik, Catherine Bernardo at Alden Richards itatanghal na box office king and queen. At P-pop group na BINI, pinawaw talaga ang kanilang performance, mga manonood sa isang reality show sa China. Abangan ang kumpletong detalye mamaya dito lang sa Balitang A to Z. Sa mundo ng entertainment, Catherine Bernardo at Alden Richards itatanghal bilang box office king and queen ng Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation. At Pinoy girl group na BINI, pinahanga ang audience sa kanilang performance sa isang Chinese reality show. Ang chika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Good news, Katden fans! Kikilalanin kasi bilang box office king and queen ng Box Office Entertainment Awards 2024 ang award-winning actress na sina Catherine Bernardo at Alden Richards. Hatid ng Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation, nakuha ni Kat ang titulong Box Office Queen dahil sa kanyang mahusay na pagganap bilang si Philomena Angeles para sa kanyang blockbuster movie na A Very Good Girl. Matatanda ang kinilala kamakailan sina Alden at Kat bilang phenomenal stars ng Philippine cinema sa ika-51st Box Office Entertainment Awards para sa pagganap sa kanilang unang pelikulang pinagtambalan na Hello, Love, Goodbye. Gaganapin ang parangal ngayong darating na May 12 sa Henry Lee Irwin Theater sa Ateneo de Manila University. Samantala, hindi na maawat ang pamamayagpag ng Pinoy pop girl group na BINI. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pati na abroad. Bumida ang grupo nang mag-guest sila sa reality show sa China na Show It All. Napahanga dyan ang K-pop EXO member at main host na si Lei Zhang matapos ang kanilang performance ng dance craze hit na Pantropiko. Yeah, oh my gosh.
right now, I'm a big fan of the stage. Bukod dyan, pinerform din ng grupo ang viral song nilang Carrera at I Feel Good na lalong kinagiliwan rin ng mga manonood. Puspusan naman ang kanilang preparasyon sa nalalapit na performance sa Singapore's Music Matters Live Festival sa darating na May 8 hanggang May 11. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, hindi nga biro ang maging isang guro, lalo na kung ang nasa elementarya pa lang ang mga estudyante mo. Pero paano kung demanding na ang mga tinuturuan mo? Ang nakakaaliw na video, panoorin. For sure, relate ang ibang teachers dyan. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nitong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ngayong World Press Freedom Day, ang ating quote of the night ay mula sa dating Pangulo ng Estonia na si Tomas Hendrik Ilves. Ayon sa kanya, madaling i-produce ang fake news, habang ang tunay na periodismo o journalism ay mahal at hindi matatawaran. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend and happy World Press Freedom Day.